Habili ng misyon sa kanyang mga alagad. Sa kanyang pag-akyat sa langit, hindi niya iiwan ang kanyang simbahan sa dilim. Narinig po natin na ipagpapatuloy ng simbahan yung misyon ni Jesus. At ipagkakaloob ni Jesus ang Espiritu Santo upang siyang tumanglaw, gumabay sa simbahan kung papanong ang lahat ng pagpapagaling, pagpapalayas ng masamang espiritu, pagpapahayag ng mabuting balita, ginawa lahat ni Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, narinig po natin kung papanong si San Pablo at ang kanyang mga kasama nagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag ang salita ng Diyos. Lumawak ng lumawak ang simbahan at ginabayan sila ng Espiritu Santo sa bawat bayan, sa bawat puso na makakasalamuha nila. Taglay yung lakas ng loob, ipinahayag nila yung kwento ni Kristo at marami yung nadagdag sa sambayan ng Kristiyano. Maganda po siguro sa gabing ito, balikan natin, tanungin natin ang ating mga sarili, sino ba ang nagpakilala sa inyo kay Jesus? Sino ba ang nagturo sa inyo ng pananampalataya? Alalahanin natin sila sa gabing ito. Ang ating mga magulang, maaaring ang inyong lolo o lola, mga naging guro, sa gabing ito, magpasalamat tayo sa mga taong naghatid sa atin ng ating pananampalataya, nagpakilala sa atin kay Jesus. At narinig din po natin sa unang pagbasa, isang babae na ang pangalan ay Lydia. Isang huwarang babae. Sapagkat makikita natin sa kanya, bukas siya sa pakikinig sa tinig ng Diyos na nangungusap sa kanya. May takot sa Diyos at hinayaan niyang mabuksan ang kanyang puso, ang kanyang isip sa Panginoon. Kaya nga po narinig din natin sa unang pagbasa, tinanggap nila si Jesus yung kanilang buong bahay. Kaya nga yung buong pamilya niya, bininyagan. Bininyagan ang buong sambahayan niya. Binuksan yung kanyang tahanan para maging tahanan ni Pablo at kanyang mga kasamahan. Naging tahanan ito na pinuno ng pag-ibig, pinuno ng paglilingkod. Yung kanyang kabutihang loob, makikita po natin, sumibol dito ang Espiritu Santo at nagkaroon ng mga bunga ng pag-ibig, pagtanggap, paglilingkod sa kapwa. Maganda pong tignan po natin ito, na ang bawat pamilya, ang bawat parokya, ang bawat isang Kristiyano, dapat tahanan. Maganda po yung salitang tahanan sa ating mga Tagalog. Kapag tinignan niyo po yung salitang tahanan, ano po ba ang tahanan? Inuuwian. Kapag ka napapagod, kapag nagugutom, kapag nalilito, kapag nasasaktan, pwedeng uwian, pwedeng mapagpahingahan, pwedeng mapaghingahan ng sama ng loob. At yung salitang ugat po ng tahanan ay tahan. At ano po ang ibig sabihin ng tahan? Pinahihinto sa pagluha. Pinapahiran ang luha. Makikita po natin kung gaanong itong si Lydia, binigay yung lahat, naging bukas palad siya sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat alam natin, naintindihan nitong si Lydia, kahit kailan, hindi pinababayaan ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Hindi pinababayaan ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Meron daw pong dalawang klase ng tao sa mundo. Yung isang klase ng tao, sasabihin sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Pero yung isang klaseng tao, sasabihin sa iyo,
lalo na sa panahon ng pangangailangan, ako ang bahala sa iyo. At ito po yung pinakita sa atin ni Lydia. Binuksan niya yung buhay niya, kahit yung kanyang sariling tahanan. Sinabi niya kay Pablo at sa kanyang mga kasamahan, akong bahala sa inyo. Sapagkat ganito magmahal ang Diyos. Nakakatiyak tayo, tila laging ibinubulong sa atin ng Diyos sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng paghihirap, sa harap ng suliranin, sa harap ng ating mga pangangailangan, sinasabi ng Diyos sa atin, akong bahala sa iyo. Sa Ebanghelyo, narinig naman po natin, ipinangako ni Kristo ang Espiritu Santo na siyang tatanglaw, gagabay sa simbahan. Ang Espiritong ito yung magbibigay ng tapang sa mga alagad. Kasi itong mga alagad na ito, nakita natin nung nakaraang mga mahal na araw, anong ginawa nila? Iniwan nila si Jesus. Natakot sila na matulad sila sa kinahinatnan ni Jesus. Pero nung bumaba sa kanilang Espiritu Santo, yung mga dating duwag, naging matatapang. Yung dating kinakatakutan nila na mag-alay ng buhay, na magdanak ng dugo para kay Jesus, matulad kay Jesus yung kanilang kinahihinatnan, yung kinakatakutan nila, yun din yung naging dulo ng kanilang mga buhay. At ipinakita sa atin ito sa halimbawa ni San Juan Nepomuceno. Sa pagkapit niya sa Diyos, sa pagtatanggol niya sa kabanalan ng kumpisal, nag-alay siya ng buhay para sa simbahan. Hindi maaaring manaig ang takot sa isang Kristiyano, sa isang tagasunod ni Jesus. Saan ba nang gagaling yung tapang ng isang Kristiyano? Yung tapang ng isang Kristiyano, hindi yan yung nagtatapang-tapangan. Hindi yan yung nagsasabing, wala akong kinakatakutan. O kaya sasabihin niya, ako ang kinakatakutan ng lahat. Ang isang tagasunod ni Jesus, matapang pero may isang kinakatakutan. Ang malayo sa Diyos. Ang malayo kay Jesus. Yung patnubay na sinasabi ni Jesus na ipapadala niya, inaakay ang simbahan. Kasi hindi itinanggi ni Jesus, sabi ni Jesus, haharap kayo, tatanggihan kayo, itataboy kayo, hindi kayo tatanggapin, uusigin kayo, at haharap kayo sa kamatayan. Minsan yung kamatayan hindi po pisikal. Minsan yung kamatayan, mamamatay ka sa sarili mo para unahin yung pangangailangan ng kapwa mo. Mamamatay ka sa pride mo para makapagpatawad ka ng taong nakasakit sa iyo. Minsan yung pagpanaw, hindi pisikal, kasi minsan ito yung magbabahagi ka kahit may sarili ka namang pangangailangan. Ang Espiritu Santo, yung nasa ating puso, kasi mayroong mga pagkakataon, mahirap magmahal. May mga pagkakataon, mahirap magbigay. May mga pagkakataon, mahirap magpatawad. At yung Espiritu Santo sa puso natin, turo ito ni San Pablo, sa panahong mahirap ang lahat, yung Espiritu Santo, yung nananagoy sa ating puso. Sa panahong mahirap magdasal, may karamdaman ka, may hinaharap kang mabigat na suliranin, ang Espiritu Santo yung mananaghoy sa ating puso. Sa panahong makakalimot tayo, nasagot tayo ng Diyos, na bahala ang Diyos sa atin. Sabi ni San Pablo, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin, ang Diyos ay Ama natin. Anak tayo ng Diyos. At ipapaalala niya sa atin, tawagin ang Diyos na Ama. At kapag katiyak tayo na ang Diyos natin ay Ama, na ipinapaalala sa atin ng Espiritu Santo, itinuro ni Jesus, hindi tayo matatakot suungin ang kahit ano paman. Sa gitna ng pagsubok, maririnig natin ang tinig ng Espiritu Santo na nagsasabi sa atin,
huwag kang mangamba, kasama mo ako. Meron daw pong mag-ama na mamasyal. Sabi po nung tatay sa kanyang anak, hawakan mo lang yung kamay ni tatay. Tignan mo, napakaraming mga tao. Kapag ka nakabitaw ka sa kamay ni tatay, mawawala ka, ang hirap mong hanapin. Sabi niya, hawakan mo lang ng mahigpit ang kamay ni tatay. Tinignan nung bata yung kanyang kamay, tinignan niya rin yung kamay nung tatay niya. Sabi niya, tay, ang liit-liit kaya ng kamay ko. Pag itong kamay ko yung humawak sa kamay mo, makakabitiw ako. Ang liit-liit kaya ng kamay ko. Sabi niya, tingnan mo nga yung kamay mo, ang laki-laki. Kapag yung kamay mo ang humawak sa maliit kong kamay, tiyak ko, hindi mo ko mabibitawan. Tiyak ko, hindi mo ako pababayaan na mawala o masaktan. Ito po yung pangako ni Jesus. Nasa mabuti tayong mga kamay. Bago po ako nagpunta dito ay galing po ako sa malaking simbahan ng Tondo. Kasi ngayon po ay idiniklarang minor basilica ang simbahan ng Tondo. Minsan daw po mayroong isang Amerikano napadpad doon sa Tondo. Hindi ko po alam kung nakapunta na po kayo sa piyesta ng Tondo. Hindi ba ang tawag natin hindi mahulugang karayom? Napakaraming mga tao. Yung Amerikano, gusto sana niyang lumapit-lapit doon sa may altar, pero hindi na kaya, siksikan yung mga tao. Napunta siya sa may pintuan ng simbahan. Meron siyang nakatabing maliit na bata. Sabi niya doon sa bata, how do you call this place? Sabi nung bata, this is Tondo. Tapos natutuwa kasi siya dun sa bata, parang bibo. Sabi nung Amerikano, where is Tondo? Sabi nung bata, Tondo is in Manila. Tapos natutuwa talaga siya dun sa bata, no? Sabi niya dun sa bata, where is Manila? Sabi nung bata, Manila is in Metro Manila. Pero nagdudugo na yung ilong nung bata, English ng English yung Amerikano, no? Hanggang, where is Metro Manila? Metro Manila is in the Philippines. Tanong pa rin yung Amerikano, where is the Philippines? The Philippines is in Asia. Hindi pa rin na kontento. Sabi nung mama, where is Asia? Sabi nung bata, Asia is in the world. Pero sa loob-loob ng bata, huwag ka nang lalagpas sa world. Di pa namin yan pinag-aaralan. Hindi niya pa alam yung mga universe, solar system. Nagtanong yung makulit na Amerikano. Sabi nung Amerikano, where is the world? Walang maisagot yung bata. Hindi niya pa alam kung ano ang sagot. Kaya nga, napatitig na lang siya doon sa altar ng malaking simbahan ng Tondo. At doon sa tuktok, nakita niya, may maliit na bata. Parang may dalang bola sa kamay niya. Parang bolang regalo sa kanya ng tatay niya. Pero yung totoo, hindi lang pala siya ordinaryong bata. Siya pala ang Santo Niño. At sa kanyang kamay, hindi ordinaryong bola. Hawak niya ang mundo. Kaya sabi ng mahusay na bata sa Amerikanong makulit, the world is in the hands of the Santo Niño. The world is in the hands of Jesus. Kaya magtiwala po tayo kapag sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, akong bahala sa inyo, sapagkat nasa mabuti tayong kamay. Nasa kamay tayo ni Jesus. Tumahimik po tayong sandali. Alam ko po lahat tayo dito may daladalang mabibigat na suliranin sa ating mga puso. Kalusugan, problema sa pera, problema sa pamilya, iba't ibang mabibigat na suliranin. Ipagkatiwala natin ang lahat ng ito, ang ating mga buhay, ang ating mga sarili at pamilya sa kamay
ni Jesus. Amen.